Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Payday Friday, 15 ng Marso, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A-to-Z. Higit 1.7 million pesos na halaga ng substandard na helmets at iba pang produkto winasak ng DTI. Pagka hindi siya kasi sumagot or nag-appeal sa order namin ng Congress, ng House of Representatives, we will be forced to issue the detention order. No? Yun na yung parang warrant of arrest. Matapos pagbantaan na ikukulong sa Kamara dahil sa pag-snap sa hearing, kampo ni Kibuloy nakikipag-ugnayan na raw sa Kongreso. Survey says, pamamalakad ni Pangulong Marcos, okay sa 65% ng mga Pinoy. Of course, kilala niyo ako as Lola Gets. At sa ating good vibes, veteran actress na si Gina Pareño, kumasa sa of course trend. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Winasak ng DTI ang higit 1.7 million pesos na halaga ng mga substandard na produkto na walang safety markings gaya ng helmet, sanitary wear, vape at iba pa. Ayon sa hensya, babala ito sa mga retailers, physical man o online. Huwag magbenta ng hindi rehistradong produkto dahil kanila itong pananagutin. May balitang A-to-Z si Ace Cruz. Mismong si DTI Assistant Secretary Amanda Nograles ang nagmaneho ng pison para wasakin ang iba't ibang substandard na gamit na kanilang nakumpiska sa mga nagdaang operasyon. Isinabay ito sa pagdiriwang ng World Consumers Rights Day. Inilatag ang mga ito sa parking lot ng tanggapan ng ahensya sa Makati City at magkakasabay na sinira ng mga tauhan ng DTI at Makati City Engineering Office. Ganito na ang itsura na nagaganda ang helmet kanina. Yupi-yupi at halos hindi mo na mahalatang helmet. Patunay daw ayon sa DTI na talagang hindi pasok sa safety standards ang mga ito kung kaya't sinira nila dahil buhay ang kapalit sakaling makalabas ang mga ito sa merkado at mabili ng mga consumer. Sa pagtataya ng DTI, lagpas 1.7 million pesos na ang halaga ng mga nakumpiskang illegal na kagamitang ito mula helmet, mga gamit sa banyo, mga paputok at mga upuan. Certain consumer products kailangan po dumaan sa atin para ma-check ang safety and quality niya at pag dumaan sa DTI process yan, mag-i-issue tayo ng PS mark and ICC sticker. So ang reminder natin sa ating consumers, itong mga produkto always look for the PS mark and ICC stickers. Dagdag pa ng otoridad, magsilbing babala raw ito sa mga retailers at consumers na patuloy na nagtitinda at bumibili na hindi rehistrado at substandard na produkto, physical stores man o online. Mahigit 80,000 na po ang nailabas po nating show cause orders at sinusunod po ito sa online. Ngayon, kung meron po silang physical address, sinusundan po ito ng ating mga enforcers and product monitors at may mga paglabag pong mga nakikita rin tayo. Marami po silang mga kaso na hinaharap po dati sila dito sa atin sa DTI. Nagpaliwanag naman ng DTI kung bakit umabot pa ng 1,000 ang mga nakumpiskang produkto bago wasakin. Currently, marami-rami, no, puno yung warehouse natin ng mga produkto pero hindi natin agad-agad sinisira kasi iniintay natin yung final order or adjudication na sinasabing itong items nga na to ay talaga namang hindi sumunod sa PS mark or ICC sticker process ng DTI. Pagtitiyak naman ng ahensya. Pero sinisiguro natin na yung mga nakokolekta at nako-confiscate hindi babalik sa merkado kasi yan ang hindi talaga dapat mangyari. Kaya yung proper disposal, napaka-importante po sa amin yan. Tuloy-tuloy naman daw ang pag-iikot ng DTI sa iba't ibang pamilihan at minomonitor ang mga stores online para masigurong walang makakalusot na hindi de kalidad at hindi otorisadong produkto. Para sa balitang A-to-Z, Ace Cruz. Kapit na mga motorista dahil magkakaroon po ng
Bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa abiso ng Department of Energy, magkakaroon ng tapyas ng 20 hanggang 40 centavos sa kada litro ng diesel. Gayunpaman, wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina at kerosene. Paliwanag na ahensya, bagamat manipis ang pagbaba ng presyo, bunsod pa rin ito ng inaasahang pagtaas ng crude production sa US na siyang makababawas sa production ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Dagdag pa sa 2024 forecast ang global oil deficit sa bilang ng bariles na mapoproduce kada araw. Kinumpirma ng Department of Agriculture na wala pa silang nakukuhang kopya ng kautusan mula sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pagbawi ng preventive suspension ng 23 tauhan ng National Food Authority na nasasangkot umano sa kontrobersyal na pagbebenta ng NFA rice sa ilang rice traders. Ayon kay Agri Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaari nang makabalik sa trabaho at makakuha ng sahod ang mga napatawan ng suspensyon. Matatanda ang una nang inihayag ni Ombudsman Samuel Martires na binawi ang suspension order matapos mapag-alaman na mali ang ibinigay na datos ng DA na nagmula naman raw sa NFA. Pero nilinaw ng Ombudsman na hindi ito nangangahulugang absuelto na sila. The list or the matrix that was given to us came from the Office of the Department of Agriculture Secretary, which was provided to him also by the National Food Authority. Kung sino man ang gustong sumabotay kay Secretary Chu Laurel, dapat imbestigahan niya ito. Okay? Dahil siyempre nagre-rely lang ang isang sekretary sa data na ibibigay sa kanya. Kung mayroon mang patay doon, hindi alam ni sekretary yun. Lalo namang hindi namin alam. So iniintay namin ngayon itong panibagong mahigit sa 20 na lift nga yung suspension at yan ay magandang balita para sa mga empleyado dahil nga sila ay nasuspend without pay. So malaking tulong sa kanila na ma-lift at para makatulong ulit sa kanilang pamilya. Viral ngayon sa social media ang dalawa pang resort sa Bohol kung saan nakatayo pa ang isa sa mismong burol ng natural iconic monument ng Chocolate Hills. Ayon sa netizens, ilang araw hindi na pinapahalagahan ang mga heritage sites sa bansa. Samantala, inihayag naman ni Environment Secretary Maria Antonia Loizaga na maituturing ng paglabag sa batas sakali nag-ooperate ang isang business ng walang environmental compliance certificate. Iimbestigahan naman ngayon ng ahensya ang dalawa pang nag-viral na resort. Kaugnay niyan, ibinunyag ng DENR na may paglabag din sa waste management system ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Ayon sa ahensya, bukod pa iyan sa konstruksyon at operasyon nito na napapabalitang nag-operate kahit nga walang Environment Compliance Certificate. Dagdag ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, magsasagawa rin sila ng aerial survey sa naturang lugar para inspeksyonin kung nagko-comply ba sa environment requirements ang iba pang establishmento sa paligid o malapit sa Chocolate Hills. The issue is, does it have an ECC or not? That's the issue. It's not whether hindi naman kami nabigyan ng kopya. Alam naman po natin siguro at the local level kung ano ang kailangan masubmit bago mag-issue ng isang building permit sa protected area. Sa ibang balita, nakikipag-ugnayan na umano ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kongreso. Kasabay ng kanilang pangako na 3 araw na palugit para ayusin ang mga isyu. Gayunpaman, umaasa pa rin sila na mapapawalang bisa na ang contempt order dahil tapos na raw itong tingin sa committee level. May balitang A to Z si Kim Salinas. Paso na ngayong Biyernes ang 3 araw na palugit ng House of Representatives para ipatupad ang contempt order sa leader ng Kingdom of Jesus Christ at self-proclaimed appointed Son of God, Apollo Kibuloy. Ayon sa Kongreso, wala pa silang natatanggap na sulat mula sa kampo ng pastor. Pero ayon naman sa kampo ni Kibuloy, nakikipag-ugnayan na raw sila sa chairman ng House Committee on Legislative Franchise na si Representative Gus Tambunting. Because wala pong session ngayon, walang opisina sa House tuwing Biyernes, so I'm trying to determine where we can meet and how we can talk.
Kaugnay nito, umaasa rin ng legal counsel ni Kibuloy na mapapawalang bisa ang contempt order. Under the law, there are two ways by which a committee hearing may become functus officio. Number one is upon adjournment and approval of the committee report. Number two, if that particular Congress has adjourned, in which case all pending matters are deemed to be terminated. Yan po nangyari doon sa Farmally, kung bakit mo pinakawalan sina Mr. Mohit Dargani at sina Mr. Lincoln. Iniisip kasi nila kung paano pa iaharap ang pastor sa pagdinig dahil nung Martes pa lamang aprobado na sa committee level ang revocation ng prangkisa ng SMNI. By that adjournment and the drafting of the committee report ay functus officio na yung committee hearings on the SMNI franchise. So, titignan namin kung saan banda papasok yung pag-appear ni Pastor Apollo Kibuloy because it would appear under the circumstances. Wala na pong further hearings yung komite with respect to that particular House bill. Gayunpaman, kapag patuloy na inisnab ni Pastor Kibuloy ang patawag sa kanya ng Kongreso, detention order na ang ihahain sa kanya pagsapit ng Lunes. Pagka hindi siya kasi sumagot or nag-appear sa order namin ng Congress, ng House of Representatives, we will be forced to issue the detention order. No? Yun na yung parang warrant of arrest. We'll issue it next week after the 3-day period. Pero kung magkakaroon naman daw ng kasunduan ng kampo ni Kibuloy kay Representative Gus Tambunting ngayong araw, kung meron namang commitment na darating na si Pastor Kibuloy next week, hindi na i-issue yung detention order, no? So depende sa usapan nila kung matutuloy man yung usapan nila ni Chairman Gus Tambunting. Samantala, inaasahan naman na raw ng SMNI Network na tuluyan ng maipapasa sa plenaryo ang pagbawi sa kanilang prangkisa lalo't nasa ikatlo at huling pagbasa na ito. Pag pinag-aralan mo yung 6 na hearings, anong nangyari sa Committee on Legislative Franchises? Ano naman talaga fishing expedition. Hinahanapan kami ng mali. Sakaling matapos dinggin ito sa Kongreso at maaprubahan na, ay isusumite na ito sa Senado para sa kanila namang sariling pagdinig. Kaya dito na lamang anila sila umaasa na mapapakinggan. Doon po sa Senado, in particular, Committee on Public Services, chaired by Senator Grace po, napakinggan kami. At doon po, pwede kami magpresenta ng aming side na hindi kami binabara. Magpapresenta kami ng side namin na maaari namin i-explain. Hindi labang yes or no. Naniniwala kami na ang Senado, patas ang laban namin. Pakikinggan po ang side namin. Hindi katulad na nangyari dito sa Kamara. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala sa mataas na kapulungan, muling isusulong ni Senator Riza Ontiveros ang paglabas ng arrest warrant kontra kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Ontiveros, hihilingin niya ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri dahil sa patuloy na hindi pagdalo ni Kibuloy sa Senate hearings ukol sa mga paratang ng human trafficking at sex abuse umano ng pastor. Nagsumite na ng sagot ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa komite ng Senado hinggil sa natanggap nitong show cause order. Pasok sa palugit na 48 hours ang pagsumite nila ng paliwanag sa hindi pagdalo sa hearings. Wala pang tugon ng Senado ukol rito, pero ayon kay Ontiveros ay wala naman umanong bagong katwiran na ipinahayag ang kampo ng naturang religious leader. Inilalatag na ng Czech Republic at Pilipinas ang mekanismo ngayong magbubukas pang lalo ang kanilang labor market para sa mga Pilipinong manggagawa. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan ang naturang bansa na suportahan ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang ating balitang A to Z. Simula sa May 2024, papayagan na ng Czech Republic ang mas maraming Pinoy skilled workers na makapagtrabaho sa kanilang bansa. Sa state visit ng Pangulong Marcos sa Prague, inanunsyo ng Czech government na tataasan ang annual quota para sa mga Pinoy. That you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to
10,300 per year starting in May. As we all know, the labor market in the Czech Republic suffers from shortage of workforce, and the Philippines rank among the top countries that send to us, or from where we have top qualified or highly skilled workers. Nagpirmahan na ng kasunduan ng Department of Migrant Workers at ang Czech Ministry of Labor para matiyak na magiging ligtas ang mga Pilipino roon. Habang nilagdaan rin ng mutual cooperation agreements para sa semiconductor and electronics industries, sa IT and business processing, gayon din sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. These agreements are not just documents. They are a commitment to unlocking the vast potential that lies in our partnership, especially in the semiconductor and IT BPM sectors. Bukod rito, inanyayahan ng Pangulo ang mga Czech tourist na bumisita sa Pilipinas, maging ang mga investor. Isinusulong rin niya na muling buksan ang negosasyon sa trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. We believe that the resumption of these negotiations will be a big step in furthering our trade relations with the end view to establish a stable, predictable, and enabling business environment that promotes inclusive and sustainable growth and development. Samantala, ayon kay Marcos, nakuha ng Pilipinas ang suporta ng Czech Republic sa pagtataguyod sa rules-based order sa South China Sea at West Philippine Sea. Nagpahayag naman ng kahandaan ang naturang bansa na suportahan ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. The Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done. That the Czech Republic has had a long-lasting tradition when it comes to defense industry. We have a lot to offer in this era, both when it comes to aviation, aircraft, and land equipment. And it will be the topic of future discussions, specifically what will be provided. But we also see possible cooperation in cybersecurity. Sa susunod na linggo, nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang Agriculture Chief ng Czech Republic kasama ang delegasyon ng government officials at Czech businessmen. Habang nakatakda rin ang Part 2 ng economic meeting ng dalawang bansa sa Maynila ngayong taon. Tumaas ang satisfaction rating sa performance ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., partikular na sa mga taga-Luzon, Metro Manila at Visayas. Base yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Pero bumaba naman ito sa Mindanao. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Tubong bukid nun ang 2 dekada ng tsuper na si Tatay Rico na namamasada sa Pasay City. Kaisa siya sa mga taga Mindanao na hindi gaanong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano daw pinsan niya, kinokontra siya. O diba? Sila pamilya. Pilipinas, tatawa natin ng ibang bansa. Ang ganda ng impact sana nung una eh. Ang ganda na sana eh. Tapos biglang ganito. Sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations na kinalap mula December 11 to 18 noong nakaraang taon, bumaba ang satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao. Binuto ka ng taong bayan, yung sariling desisyon mo, ikaw dapat huwag ka magpadala sa kung sino-sino. Kasi hindi mawala yung mag-advise. Advice, natural yan, advisor. Pero dapat timbangin mo kung yun ba para sa nakakarami o baka pang sariling interes nyo lang yan. Humigit sa 1,000 katao mula Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ang tinanungan para magbigay ng grado sa Pangulo. Sa kabila nito, tumaas naman ang satisfaction rating ng Pangulo pagdating sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Pero sa tingin ko maganda naman. Bago pa lang kasi siya na presidente. Kaya hindi ko pa masyadong Para sa isang ekonomista, normal daw ang pagbaba ng rating ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon. Isang dahilan na dyan ang seasonal trade and employment noong Disyembre. Well, maybe we have seen the best for the meantime dahil siyempre, ay yung peak ng economic activities, mga benta, employment, no? Kasi noong Pasko, di ba, maraming in-hire na tao, maraming, yan yung pinakamalalaking sales na maraming kumpanya at industriya.
So pagtawid ng Enero, may konting correction. Para naman sa isang political analyst, malakas kasi talaga ang impluwensya ng mga Duterte sa Mindanao, lalo na't tila lumaki na ang lamat sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. Hindi katakataka yung ganong klaseng survey. Ang hirap na nagkalaban, no, sa mata ng mga taga Mindanao. Ang kanilang taga Mindanao na presidente at itong current na presidente na hindi naman taga Mindanao. In fact, hindi lang Luzon, no? Malayo talaga, taga Ilocos. Para kay Kasiple, panahon na raw para mas bigyang prioridad ng Pangulo ang Mindanao pagdating sa mga proyekto ng Executive Department. Ito ay para kahit papano ay makabawi ang Pangulo mula sa pagsadsad ng kanyang grado. Usapin pa ito ng kung magagawa ng presidente na magkaroon ng mga proyekto na pang Mindanao, pwede pa sigurong baguhin yan. Ano? Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Susunod, maling spelling ng isang exit sa LRT station viral sa social media. At mamaya sa Balitang Showbiz, kilalanin ng mga stars na nagningning sa Star Magical Prom 2024. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bilang bahagi ng paghahanda sa Semana Santa, nag-abiso na ang pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT3 at Light Rail Transit o LRT2 para yan sa kanilang taunang tigil operasyon ng mga biyahe sa mahal na araw. Magsisimula ang maintenance shutdown ng MRT3 at LRT2 mula Huwebes Santo, March 28. Magpapatuloy hanggang Linggo ng pagkabuhay sa March 31. Balik naman ang kanilang operasyon mula Lunes, April 1. Maaga namang tatapusin ng LRT2 ang kanilang operasyon sa Miyerkules Santo. Bibiyahe ang mga tren mula Antipolo hanggang Recto simula alas 5 ng umaga habang ang huling biyahe ay sa pagpatak ng alas 7 ng gabi. Ayon sa dalawang pamunuan, kailangang magsagawa ng maintenance sa mga riles, mga bagon at lahat ng kagamitan ng estasyon habang nakabakasyon ang marami. Yan ay para manatiling ligtas at maayos ang biyahe ng kanilang mga pasahero tuwing regular na araw. Viral ngayon sa social media ang signage sa UN Avenue Station ng Light Rail Transit 1 dahil sa maling spelling nito. Sa ibinahaging photo ng Facebook user na si Annie Rose Laborte, kita ang maling spelling ng investigation na nagpapakitang dakong exit patungo sa NBI office. Umanito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Agad namang tinakpan ng pamunuan ng LRT1 ang naturang signage at tiniyak na i-update ito. Kahit daw mali ang spelling sa nasabing signage, sigurado naman daw na maayos ang serbisyo ng kanilang mga tren. Ipinanawagan ng National Economic and Development Authority ang pagiging ganap na departamento ng gobyerno. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr., ito ay para magkaroon sila ng pantay na katayuan kagaya ng iba pang departments ng pamahalaan. Samantala na i-print na ang 60% ng national ID cards. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay PSA Deputy National Statistician Fred Soliesta, nasa 54 million na ang kanilang naimprenta mula po yan sa 85 million na nakarehistro na. Balita naman sa labas ng bansa na kansela ang humigit 800 flights sa Denver International Airport sa Colorado. Dulot yan ng malakas na winter storm. 3 sa pinakamalalaking airline carriers ang maagang nagbaba ngayong linggo ng travel advisory ukol sa kanselasyon ng flights. Ito ay para makapagpalit na ng travel plans ang mga pasahero. Ipinasara na rin ng Colorado Department of Transportation ang ilang ruta sa western side ng Denver Metro para sa seguridad ng mga residente. Samantala, ito na ang pinakamalakas na naranasang winter storm sa naturang US state sa loob ng 3 taon.
Ito kakaibang balitang A to Z Sports. Tila isang B-attack ang naganap sa kasagsagan ng laban ni Tennis World No. 2 defending champion Carlo Alcaraz Huwebes ng gabi sa Indian Wells, California. Halos mapuno kasi ang BNP Paribas Open ng mga bubuyog na na-delay ng halos 2 oras ang laro. Katunggali ni Alcaraz si Alexander Zverev at naglalaro para sa kanilang quarterfinals. Samantala, wagi naman si Alcaraz sa score na 6-3, 6-1 kontra Zverev. Sa aming pagbabalik, veteranang aktres na si Gina Pareño kumasa sa Of Course na linyahan online. At abangan ang bagong labas na trailer ng pelikulang The Garfield Movie. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balita A to Z. Mala Fairy Tale ang katatapos na Star Magical Prom ng ABS-CBN Stars na nag-ala Royal King and Queen sa ivory carpet ng ball. Talagang can't beat the tag-init sa nagniningning na rampa ng mga kapamilya stars na nagpainit ng gabi. Nagsayaw sa floor ang mga new at old stars na nagpakilig sa mga fans. Cute naman ang chemistry nila Maris Racal at Anthony Jennings na nagsalita din sa Magic Mirror. All out naman ang pagrampa ni KD Estrada at Alexa Ilacad. Suot ang kanilang Black Americana at Sky Blue na evening gown. Sweet na sweet rin sina Francine Diaz at Seth Fedelin na naka-power white at sky blue gown ng batang aktres. At syempre hindi rin papakabog sa yellow gown si Bel Mariano at Donnie Pangilinan na nagsilbing ate at kuya ng mga younger stars. Samantala, sa showbiz pa rin, inilabas na ng Sony Pictures Entertainment ang new action-packed 2024 trailer ng pelikulang The Garfield Movie. Bibida ang boses ni Chris Pratt para gampanan ang boses ng karakter ng fictional Orange Cat sa ilalim ng direksyon ni Mark Dindal at screenplay ni Paul Kaplan. Muling ikukwento ang buhay ni Garfield, ang tamad, arogante at mahilig sa lasagna na pusa. Kasama ang owner na si John at canine friend na si Odie na muling nakasama para magkaroon ng pampered life. Mapapanood sa sinehan worldwide ang The Garfield Movie sa Mayo. You think you can battle these villains on your own? If I don't make it back, tell my story. Hey, little mama, you heard about me. You heard about me. Ow. Part of me wants to help him. No, this is how he learns. Veteranang aktres na si Gina Pareño, mas kilala ng marami na Lola Gets, abay kumasa rin sa Of Course trend sa TikTok. Narito at panoorin ang nakaka-GB na video. Ako po si Gina Pareño. Of course, kilala niyo ako as Lola Gets. Ako po si Gina Pareño. Of course, I am Cobrador. Ako po si Gina Pareño. Of course, nagbebenta ako ng Bototay. Ako po si Gina Pareño. Of course, kaya kong umubos ng buong tsokolate. Ako po si Gina Pareño. Of course, ako ang Dana. Ako po si Gina Pareño. Of course, dancer ako. Pero, sa TikTok lang. Mabuhay ka ngayong Women's Month lalo na. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Greek philosopher na si Epictetus. Ayon sa kanya, ang pagiging mayaman ay hindi lang ang pagkakaroon ng maraming ari-arian, kundi ang pagkakaroon ng kakaunting kagustuhan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, and have a great weekend, mga ka-A to Z.